Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, good morning, good day sa inyong lahat. Nanonood ngayon dyan sa ating live dito sa Straight to the Point kung saan may tatalakayan na naman ulit tayo. At ang ating main subject sa araw na ito ay patungkol kay Glenn Alado. Kung saan sinasabi niya kinatatakutan daw siya ni Father Darwin. Wow! Pilingero! Pero bago tayo magpatuloy, mas maganda kung i-share ko muna kay Glenn Alado yung ating ngayon, yung ating topic ngayong araw na ito para naman makarating sa kanya, baka sakali maisip niya na na tumawag, no? Kung maisip niya kunwari na tumawag, edi pagbigyan natin, no? Yan lang ha. Ano ko muna yung thumbnail natin para pag nag-send ako, yung thumbnail ang unang lalabas. Okay, no? Ano ko muna yung thumbnail natin para pag sakali nag-send ako ngayon, ito yung unang lalabas sa screen ni Glenn Alado. Okay, ano ko muna, hintayin ko muna lumabas na sa natin sa live yung kanyang mukha. Okay, so inaabangan ko pa bago ako mag-share. Labas ko muna, okay? And then click share and then copy link, ayan. Okay, copy link, send ko kay Glenn Alado. Pilingon na tahanan Oh, pilingon ka ha. Okay, yung piling-piling diya. Oh. Okay. Yun. So, proceed na tayo. Okay, ano ko lang muna yung niya, yung video na ginawa nila. Sobra talaga kapatawa. Pilingero to si Glenn Alado. Eto, asan na yung video niya? Wait lang ha, hanapin ko muna kung nasaan ko nalagay yung video ni ni Glenn Alado ha. Eto. Bro, what's up, Ayan. Okay, so tipakita ngayon ang ni Glenn Alado. Ayan Oh, pilingero kayo. Ayan pilingero kayo. Oh. Ito ha. Tingnan natin. Wait lang. Tingnan ni Divine. Wala ko lang konti. Okay, at pakinggan na sinabi dito ni Glenn Alado. Ayan. Bro, unsa man jay sa kong rason ngano nga mahadlok man gud si Pats Darwin pagkatubang sa ibang debate? Ayan. Ang tanong nitong isang sabadista na ito, ano daw ang dahilan kung bakit takot kang labanan ni Father Darwin sa debate? Uy. Takot ba? Ang naalala ko kasi, iniimbitahan siya ni Father Darwin na pumunta sa Bohol. Yun ang alam ko. Iniimbitahan siya ni Father Darwin. Kasi si Father Darwin kasi, pag nakikipagdebate yan, under yan sa authority ng bishop. At yung bishop, hindi naman covered ng bishop yung Mindanao. No? Ang covered ng bishop namin sa Diocese of Tagbilaran. Ngayon, kung gusto makadebate si Father Darwin, kailangan mong gawin yan sa loob ng Diocese of Tagbilaran. For example,
Nung hinamon siya ng debate ni Ramel Parba, national debater ng Iglesia ni Cristo, ang layo ng level ni Glenn Alado ron. Yan ha. Ang layo ng level ni Glenn Alado ron. Kung ikukumpara ko si Ramel Parba kay Glenn Alado, si Ramel Parba nasa 90%, si Glenn Alado nasa 2%. Yan. Bakit? Bakit nasa 2% si Glenn? Yung kanyang strong man, strong lang yan sa sigawan. Ha? Strong lang yan sa sigawan, pero ang IQ level niyan sobrang baba. Di naman sa inaatake ko ng personal si Glenn Alado, bunga yan sa doon sa nangyari sa kanilang talakayan ni Father Darwin Bayacol. Kasi ang nakalagay sa kanilang fundamental belief, the church as the pillar and foundation of the truth. Doon siya tinatanong ngayon ni Father Darwin. Ayon sa inyong libro, ano yung pillar and foundation of the truth? Lagi sinasabi, ang pillar and foundation of the truth, yung Biblia. Ang sabi ni Father Darwin, ayon dyan sa subject matter. Subject matter ng inyong fundamental belief. Ano ang pillar and foundation of the truth? Ang sagot naman ni Glenn Alado, ang subject matter dyan, yung truth. Ano yung truth? Doon pa nga lang, kitang-kita ng kahinaan ni Glenn Alado eh. Ha? Doon pa nga lang, kitang-kita ng kahinaan ni Glenn Alado. Na sinasabi niya na, yun daw ang subject matter. Hoy, when you say subject matter, yan ay kasunod sa terminong the. Ha? Halimbawa, the girl is playing the ball. Anong subject matter doon? Yung girl. Ha? Halimbawa ganito, when I peek at the window, I saw the dog bitten the cat. Anong subject matter doon? Yung dog. Bakit? Ang dog, ang subject matter na nag-bit sa cat. Oh. Kasi yung cat, kinagat lang eh. Kinagat yung cat. O, kinagat. Mali mo lang kung sinabi ganito. When I peek at the window, I saw the cat was bitten. The cat was bitten. Ano yung subject matter doon? Yung cat. Bakit? Siya yung kasunod ng term na the. T-H-E. The. Or the. Siya yung kasunod. When I peek at the window, I saw the cat was bitten by the snake. Oh. Ngayon, dalawa sila ngayon doon. Magkasunod. The cat, the snake. Anong subject matter doon? Yung dalawa. The cat and the snake. No, so yan ang ibig sabihin doon na hindi maunawaan ni Glenn Alado. Tinatanong siya ni Father Darwin, nakalagay sa doon kasi ano yung subject matter doon? Sabi niya, yung truth. Kung yung truth, ano yung truth? Yung truth daw ang Biblia. Okay. Yung truth ang Biblia. Okay ha? Kung ang Biblia ang siyang pillar and foundation of the truth, siya yung protector ng truth, at ang pillar and foundation yung Biblia, ano yung truth na pinoprotektahan niya? No. Buti hindi ako nakapagtanong nun. Kasi pag ako nakapagtanong nun, sabihin na lang natin kasi pag ako nagtanong kasi logical yan. Hindi gaya ni Glenn Alado, pilosopo. Ha? Ang Seventh-day Adventist lalo na sa mga Bisaya na Seventh-day Adventist, kapag sila nagtanong, kargado fallacy. Naalala ko dati si Bacalares, ganun din. Tinanong na ko ni Bacalares, saang version ng Biblia mo nabasa na sinabi ni Kristo, and upon this rock I am the founder of the church. I will, ano pala? Sabi niya pala, and upon this rock I will founder my church. Yan. At sabi naman ni Richard Thompson, kapag sinabi mong I will founder my church, nasa wrong grammar ka. Tinanong ko si si Richard Thompson doon, tama mo yung tinanong ako ng isang SDA na I will founder my church? Hindi ko binagay ko sino yung SDA.
Sinabi ko lang, isday nagtanong sa akin na I will founder my church. Sabi niya, mali yun bro, hindi pwede sabihin na I will founder my church. Malamang I will found my church. Hindi yung I will founder my church. Oh. Nang sinabi naman ni Gomer, yung kasama nila doon sa pag-aralan natin ministry, sabi ko, ginamit ko yung yung nasa Philip's New Testament na and upon this rock I am going to found my church. Sabi naman ni Gomer naman, ay wrong grammar yan. Wrong grammar daw. Kasi I am going is present and then found sa kanila kasi past tense yan ng find. Kaya sabi nila ngayon, ano siya, wrong grammar siya kasi present, dapat hindi siya susundan ng past tense. Sabi ni Gomer. Nung kinorek siya ni Richard Thompson sa live, sabi ni Richard Thompson, hindi wrong grammar yan, tama yan, I will found, I am going to found, tama yun. Tama talaga. Sa nakikita ko, mas mataas pa ang kaalaman ni Richard Thompson kumpara doon kay Gomer. Ha? Yan, sabi na lang ni Richard Thompson, bro, yan kasi ang naabot ng kanyang kaalaman, bro. Yun ang sabi ni ni Richard Thompson kay Gomer doon sa pag-aralan natin ministry. Hindi ba ako nakapasok muli doon? Yun ang ating ikalawa yata ang pagpasok kasi yung una kasi yung debate namin ni Brisbane Balansag. Nakapasok ako pero hindi talaga sa kanilang programa talaga na na pag-aralan natin ministry. Yung talaga nakapasok ako sa kanilang programa, yun yung video na kung saan nang pinasok ko, kinabukasan dinilit nila kaagad. Ha? Kinabukasan dinilit nila kaagad. Alam niyo kung bakit? Kasi nanggiunay sila dito. Ha? Nagsinungagay sila. Sabi ni Gomer, wrong grammar. Sabi ni Richard Thompson, tama yon. Sabi naman ni Bacalares, upon this track, I will founder my church. Sabi naman ni Thompson, wrong grammar yon. Sa pagkataong ito, kung tutuusin mo lang yung mga explanation nila, talagang tama doon sa lahat si Richard Thompson. Yay! Oh. Mas tama si Richard Thompson kanila kasi si Gomer kasi nasa defense mode, si Baclaris din nasa defense mode. So ang resulta ng kanilang mga argument napunta sa fallacy. Anong fallacy ang ginawa ni Gomer? At ating buksan yung ating list of fallacy kung ano yung fallacy ginawa ni Gomer. Okay, different types of fallacy. Ang ginawang fallacy ni Gomer doon ay yung tinatawag na fallacy of equivocation. Yun ang ginawa ni Gomer doon, fallacy of equivocation. Ano yung fallacy of equivocation? Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Pwede rin yung yung sinatawag natin yung teka mo na ha. Ko muna kung ano pala sa ito ha. Definite fallacy, defining a term used in an argument in a biased manner. Kasi yung found doon sa I am going to found my church, yung found doon is not the past tense of find. No? Yung sinasabi doon na and upon this rock I am going to found my church, ang ibig sabihin noon, magtatayo siya. Hindi yung sinasabi doon na natagpuan niya. So, dalawang uri ng fallacy ginawa ni Gomer doon. Definite fallacy at fallacy of equivocation. Yun namang sinasabi naman ni Bacalaris naman, ang tawag naman doon is definite fallacy. Sabi niya, saan mo nabasa yung and upon this rock, I will founder my church. Mali na naman yun. No?
Mahilig ang Seventh-day Adventist kapag sila nagtanong, napakahilig nilang gumamit ng mga different types of fallacy. At bago palalanan natin, ano, baka biglaan, ano, baka biglaan. Alam niyo naman kasi yung ano, yung ating lugar natin, gamayng ano ng panahon, bigla-biglang pinapatay yung kuryente, nag-brown out. Kaya kung sakaling biglang mag-brown out at nawala ako sa ere, ang ibig sabihin nun, nag-brown out nga, yun na yun. Biglang nawala ako sa ere, sabihin, nag-brown out. Okay, tuloy tayo sa ating pagtalakay sa video ni Glenn Alado. Tinatanong siya, bakit ka kinatatakutan ni Father Darwin Gitgano? Hindi siya kinatatakutan. Kung si Ramil Parba, hinarap niya, alam mo, kung ikukumpara ko si Ramil Parba sa kay Glenn Alado, ang layo ng layo kay Biya. Sa pa lang, sa popularity, alamang talaga si Ramil Parba doon. Tapos, sa ranking, lamang pa rin si Ramil Parba doon. Alam niyo kung bakit? Si Ramil Parba ng INC, siya? National debater. Official national debater ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas. Si yun naman si Jose Ventilacion, si Joe Ventilacion, nasa naman yun, outside naman yun. Kasi Inglesero yun eh. So nasa labas naman si Joe Ventilacion. Si Ramil Parba, national debater. Ito naman si Glenn Alado, national debater ba to? Yan? Yung mukhang yan, national debater? Hindi nga marunong magtagalog yan eh. Tapos pilingiro kay Kadong? Straight to the point! Pilingero? Huwag kang pilingero, hoy! Mahiya ka naman sa balat mo. Straight to the point! Pilingero kayo. Ramil Parba, national debater ng Iglesia ni Cristo, sa popularity, lamang kay Alado. Sa ranking, lamang kay Alado. Sa referensya, lamang kay Alado. Hinarap ni Father Darwin. Saan ginawa ang debate? Doon sa Loon. Sa Diocese of Tagbilaran. Yan. Meron pa siyang debate. Si Pastor Rolly Laugan. Yan. Pastor Rolly Laugan. Kapatid ni Brother Edgar Laugan. Saan nangyari ang debate? Doon naman sa Carmen Bohol. Saan yung Carmen Bohol? Sa Diocese of Tagbilaran. Yung debate ni Father Darwin kay Ismail Bahinting, kay si Real Fuentes. Saan nangyari yon? Sa Tagbilaran City, Bohol. Pa rin sa Diocese of Tagbilaran. Ngayon, kung intentionally gusto talaga makadebate nitong si Glenn Alado, si Father Darwin, papasukin mo siya sa lugar niya kung saan doon lang siya pinapayagan ng bishop mag-handle ng debate. Yan ha. Kung saang lugar siya pinapayagan ng bishop na mag-handle ng debate, doon nyo siya pasukin. Pero meron namang ibang paraan para makadebate nyo siya. Eto. Unang paraan. Puntahan nyo yung bishop namin. Magbigay kayo ng written request na iniimbitahan nyo si Father Darwin pumunta sa Mindanao para debatehin kayo. Pag inaprubahan ng bishop yan, pasalamat kayo. Pag hindi inaprubahan, lipat kayo ng ibang option. Ano yung ibang option? Punta ka sa SDA Bohol. Magpadala ka ng written request na papasukin mo yung Bohol para makadebate si Father Darwin Gitgano.
What if hindi pa rin pumayag? Kung pumayag, tuloy yan. Kasi gaganapin ang debate sa Bohol, matutuloy talaga yan, Alado. Huwag kang pilingero. Straight to the point. Pag pinayagan ka. Pag hindi ka pinayagan, maghintay ka na lang hanggang payagan ka. Straight to the point. Alam mo ba paano mangyayari yan? Na pagbibigyan ka ng inyong kasamahan na SDA na magipagdebate sa Bohol? Hintayin mo nung tumaas yung ranggo mo, kasing ranggo mo, si Ramel Parba. Si Ramel Parba, kahit saang bahagi ng Pilipinas yun, debate, makakapunta yun. Bakit? National debater siya. Ngayon, nagdeklara ang SDA Bohol. Nagdeklara ang SDA Bohol na huwag kayong papasukin. Kung hindi ka papayagan, ibig sabihin mababa ka kumpara kay Ramel Parba. Ganyan yan. Mababa ka kumpara kay Ramel Parba. Pag pinayagan ka, ibig sabihin mapagkakatiwalaan ka. Mataas ka sa kaalaman. Logically ka pagdating sa debate. Pero based sa aking nakita, hindi ka naman logical. Based sa aking nakita, hindi ka naman marunong. Doon pa lang sa debate sa Cagayan de Oro, Cagayan de Oro na debate, ano ang tema? Patutunayan ayon sa mga referensya. Anong sabi ni Glenn Alado? Basahin mo, dyan lang, sa fundamental, bilis! Saan malakas si Alado? So, nako, malakas sa sigawan! Saan mahina si Alado? Pasensya ka na, Jando, Alabado, mahina ako sa IQ! Alam niyo kung bakit ginawa yun ni Alado? Kasi alam ko na nabasa nyo sa aming The Ministry magazine na ang Katoliko tatag ni Kristo. Kaya ayoko, basahin mo yan. Ang gusto ko, doon mo basahin sa fundamental belief. Nasaan ang IQ doon? Straight to the point. Nasaan ang logic doon? Kaya nga mga referensya para hindi i-stack sa isang aklat lang. Anong ginagawa ni Alado? Meron ba sa tema patutunayan ayon sa fundamental belief? Straight to the point. Mahinang nilalang. Straight to the point. Tapos pilingiro ka? Papuntahin mo sa Padre Darwin sa Mindanao? Magpaalam ka sa bishop namin, oy. Paalam ka sa bishop namin kasi ang bishop namin pinapayagan sa Padre Darwin dito lamang sa Diocese of Tagbilaran. Kaya ang gawin mo, pasukin mo si Padre Darwin dito kung talagang gusto mo siyang makadebate. At hindi ako naniniwalang takot si Padre Darwin sa'yo kasi iniimbitahan ka pa niya at bibigyan ka pa ng accommodation gaya ng ginawa niya kay Rayan Fuentes. Kung talagang takot si Padre Darwin sa'yo, hindi niya yon gagawin. Pero naisip ba ni Alado yon? Hindi naisip ni Alado. Yan patutsada mo, takot siya sa akin. Sino ka? Straight to the point. Kung si Ramel Parba na national debater hindi nga inatrasan, si Eli Soriano na mas magaling pa sa'yo, hindi nga inatrasan, ikaw pa kayang pipitsugin? Straight to the point. Alam mo, Alado, sa Cagayan de Oro, kung sakali po, nag-request ka na ikaw na lang pumalit kay Condino, hindi pa rin kita papayagan. Kasi, kukumpara kita kay Condino, pipitsugin ka pa rin. Straight to the point.
Jerry Laig, hindi ko pinayagan. Mas magaling pas Jerry Laig nga sa'yo, hindi ko pinayagan eh. Oh, sabi naman, baka ang gusto niya siguro ni Jando mahina, hindi mo ko kilala. Tingnan mo, si Daig, mahina yon, pinayagan ko ba? Oh, pinayagan ko ba? Hindi ko pinayagan. Bakit? Ang intention ko sa debating yon, ilampaso yung kondeno ninyo. At kaya nyo pinapalitan kasi napapahiya sa publiko. Straight to the point. Yan ang totoo doon. Pinapalitan si Condino kasi napapahiya sa publiko ang kanilang profesor. Straight to the point. Ano? Huwag ka nga angas-angas dyan, hindi uubra yan. No? Tignan nyo, pakinggan nyo sinabi ni Alado ha. Sa rin rason na bro, talawag ginatawa na. Mao na ang iyang suguon, pagkatubang sa ato, iyang matos-matos. Ay, mali. Straight to the point. Kahit pa siya mismong humarap sa'yo, gawin mo ang kanyang kondisyon. Pero kung siya papupuntahin mo sa malayo, doon ka na lang sa mga batos-batos. Ha? Kahit sa akin nga, sigurado, tiklop ka eh. Ako makalaban ni Alado, tiklop to. Si Alado, wag mo ko susubukan. Wag mo ko susubukan sa isang debate, titiyak ko sa'yo, tiklop ka talaga. Ha? Tandaan mo, yung strategy mo, yung technique mo, dati ko nang ginagawa yan, kaya alam ko paano i-counter yan. Napakahina mo lang. Kaya yung patutsada mo, hindi uubra yan. Kahit na ilang beses mo tawagin siya na duwag, hanggat hindi mo siya pinapasok sa buhol, walang mangyayari. Kung gusto mo talaga siya makadebate, ano kailangan mong gawin? Pasukin mo ang buhol. Kung hindi ka payagan, maghintay ka kung kailan ka payagan. Naalala nyo dati? Hinamon ba yun? Nagkaroon pala ng hamunan sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at ni Jerry Laig. Kaso si Bishop Abit Oy, nagdeklara siya na Year of Ecumenism. So lahat ng debate, cancel. Ngayon, ang side ng mga Sabadista, sobrang ingay nila. Sabi nila ganito. Si Father Darwin daw, natakot daw kay Jerry Laig. Si Jerry Laig din, post ng video, kinatakutan siya ni Father Darwin. Sabi ko naman, huwag kayong masyadong mayabang, para lang kami mga QB nito. Ano yung QB ba dyan, QB? Oh. Nakuha ko na example yung nasa programa yung mga pinapanood ng mga bata na Naruto, kung saan yung QB yung Nine Tails Fox ni Naruto nakakulong sa kanyang loob, na parang pag pinasok niya is parang may malaking risk nakakulong yun na gustong kumawala, at pag yun nakawala kay Naruto, ubos lahat yung nasa Konoha. Sabihin may pumipigil. Habang binipigilan, wag niyo sabihin na takot lumabas kasi may pumipigil. Nang makalabas ang QB90 ni Naruto, ubos yung nasa Konoha. Ganun din. Ano? Natapos na ang Year of Ecumenism. Pwede na. Nangyari ang debate sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at ni Jerry Laig. Kung talagang kinatakutan siya, sapat sana hanggang ngayon din nangyari yun. Kung si Jerry Laig na mas mataas pa kay Glenn Alado hinarap ni Father Darwin, ikaw pa kayang pipitsugin? Wag masyadong mahangin. Tuloy natin na. Kay once mo lawan ni Batos, di siya mo damay. Kung isog siya, muanin pa sa Mindanao. Muna yung rason bro.
Bot-bot mo. Ano imuhang patutsada dong? Di na mo sa Leroy. Bulok kayo. Magpatutsada na. Magpatutsada na. Binulok pa yun. Ayun, anak. Pili na maayo. Abi ninyo no, nag-send ko ni Alado og kanang kuan, og kanang link ani atong live karon. Alam niya na sinabi ko doon siya tatapi ko ngayon. Pag di niya ito pinasok, sabihin, isang bagay lang. Sa akin nga nanginginig pa. Pero sabihin niya, ayaw kitang patulan dyan do. Kasi ang gusto ko yung pari niyo. Yung pari namin. Di punta ka ng Bohol. Halimbawa, inismol ako ni Alado. Jando, ikaw, ipitsugin ka. Sino ka ba para harapin ko? Sabihin niya ni Alado, kunwari. So gusto mo sa Padre Darwin? Yung pare niyo. Ano pang gagawin mo? Kumuha ka na ng pera, pamasahe mo, punta ka ng Bohol. Mga lalaki na kawayan dito. Iingatan ka, mamahalin ka pa. Alagaan ka, pakakainin ka pa. Gusto mo ipasyal ka pa ni Padre Darwin sa sa mga landmarks ng Bohol? Papasyal ka pa nun. Gaya ng ginawa niya kay Ryan Fuentes. Ginawa niya yon. Ryan Fuentes ginawa niya. Si Ismael Bahinting nung pagkatapos ng kanilang dialogo nung Lunes ng gabi, doon silang kumain kina Brother Kaloy. Magkasama kami, kumain kami kasama si Ismael Bahinting. Nagkwentuhan kami about sa anything. Basta wag lang about doktrina kasi kapag doktrina kasi magkakadebate. No? Kaya kwentuhan lang kami doon about sa sa mga racket ni Ismael Bahinting. Mga racket niya. Okay naman. Mabait naman na tao si Ismael Bahinting. Yung anak niya kasama namin. Kainan kami doon. Pagkatapos ng kainan, pag gusto na nilang umuwi. Okay, thank you. Bye-bye, Bahinting. Uwi na yung si Bahinting. Umuwi na sila. So, isang yon na kami yung, may tumawag sa akin. Okay. Hello? Hello bro, may buntag di ba bro? Good morning bro. May butala lang ko bro ba kay namoy butala po nato ba kuno wala dayo ng ilang dayo ng lipas to bakalanis kay nagya tagaw-taw ni mga sa barista karon gud may ang may update bro ikaw may nakabalo yun. Ako na ibaloan bro gi-announce man to ni Bacalaris gapon sa Calandracas. Nag-move sa first week of October. Wa may giingong gi-cancel. Lagi kay bro ang post ng burag kwan di ba bro di ka tuwan mo kabalon po na god nga lagi pasiatab sa social media si pastor si kuan ba father italaw daw kay si Daryl Villarriba grabe nag-post karon grabe yung mga bakakon lagi. Tato ba bro dili cancel ko imo vlog lugar. Ngani mo gud pagtando mo gud ni Padre Darwin sa September 24-26. Okay noon to. Kani lang ni istorya si Brad Kaloy kang Padre Darwin ingong padre. Naabot tayo schedule sa Santander. Mo ba? Pwede ba i-move? Di man pwede kay naka-fix man. So ang may tabuan ang i-move si Bacalares. Kontak ko ni Kuan ni Marjan Marlon ato tong i-play tong kuan bi kadyo lang pangitaon sa nako tong katong live di Bacalares gahapon na. Tong gi-announce. Ato sa pangitaon to wait lang. Padungog na to sa mga nagtanaw tong live di Bacalares gapon tong gi-announce bro. Padunggon puta ka. Lagi kay ginabalik-balik mo lang post gud misakay na po yung uban ba kay lahi mga bakakon kay maminaw ra diyan bakakon. Bulo biya kag bakakon. Atong i-play wait lang. Nanawag ko bro kay dapat mga katoliko na mga kaubanan na pud barang utanas ko amo nang kuy katubang nila kung unsa gyud ito bag kay mga pinanggas. Sa mga sa imo ko nanawag karon kay kabalo ko nga nang kay active niya. Daghang salamat sa inyong pakiguban kanato sa nakainlaing nga panahon hangtod karon. Tulunan no sa balaan nga naa diri
ko tigsoon og dili na ko gusto ialang-alang og pag-deklarar dinhi ang among tubag naalang na siya sa pagtulunan. Yun lang ha. Tapos na ako ato lapita ha. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi tibok nga Tungog ni mo kalibutan. bro. Sanglit kini ato lugo, lugo. man sa gamhanang teknolohiya sa internet. Live kita karon mga pinangga sa tibok nga kalibutan, no? Ginagi sa Facebook. Ug daghang salamat sa inyong pakiguban kanato sa nakainlaing nga panahon hangtod karon. Ako dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa Seventh-day Adventist gikan usab sa General Conference Division Union Mission ngadto sa gagmay nga iglesia. Mayngon sad mga pinangga sa akong kauban dinhi sa administration. Si Sir Benjamin hopefully nga naamo sa maayong panglawas alan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So mga pinangga no na padayon ta sa ato nga panaghisgot o kung aduna mo'y mga pangutana igsoon ayaw bi amog kalimot tawag mo sa 0917-152-6046 ang inyong mga pangutana Palawan ug uban pang mga area. So ako na siyang ipahibalo kaninyo kaya ako maning napahibalo atong Martes katong schedule namo ni Brother Darwin Gitgano sa pitsa 24-26 dili to siya madayon tulang hulatan ang ilang signal kay nagpadala sila og mensahe sa kauban nato sa 3:30 nga nianang mga pitsa September 24 ngadto 26 dito sila usa sa kadapit tungod adunay meeting or seminar nga ilang gipahigayon dito igsoon. So atong respetahan ang ilang pamaagi sa ilang simbahan kay mao man ay mga pamaagi igsoon nga dili mabalibaran. So anyway daghan mang panahon. So ulat lang ta kung unsa may itugot sa kahigayunan. Pero sa pagkakaroon, wala ta dili madayon ang 24 o 26. Yan. Tawad na bro. Okay. Pagkatawad na bro, nanawag na pug ko. Akong tong record gapon ako pagtawag ni Bacalares. Okay bro. Salamat kani bro. Adungga na asa to kung record gapon mo man siguro ning kuan. Wait lang. Bro kay may response si Pastor Bacalares bro, professional kay ang response no sa kanyo nga i-postpone lang sa ano, nindot na kayo ya. Unsa man yung makikir karon nga dapat din yung hapon ganyan tanan ano nga ang igsoon so karon lang nung siguro ni. Ara. Okay, 2807 asa ka na nawat kayo? Gikan ni sa Bohol, Brother Chris, mayang hapon. Okay, may hapon Bohol. Si Jando ni, si Jando. May atong concern. Si Jando ni, bro, Jando. Ay, Jan. May hapon. Anang gito... Kaya basin na kayo gusto i-plug in Jan. Kanang gitugunan ko ni Father Darwin Gitgano nga kuan daw kanang kato daw ang pagtando niya sa 24-26 nalimot siya nga na siya schedule sa talk sa Santander. So miingon siya na ako nga kontakon ka o nga kuan sini ka nang ipahibalo nga sa first week of October na lang daw. Kung okay na daw nimo. Unya kay wala problema. namin ni kontak na ko nga ingon ako first week of October kung okay ra nimo. So first week of October bro. Hello. Hello na ba ka diha? Biyaan ko da. Hello na ba ka diha bro? Ano na, lumina ko bro. Lagi. So, ang ingon ako, first week of October. Kung okay ra nimo, ingon siya okay ra. Sa to, Marjan, ingon sa padre. Marjan Alon, siya nagpaibalo na ko. Siya nagpaibalo. Okay, sa atis, kaibalo na siya. Salamat sa pagpaibalo. Okay, salamat bro. So, walay ko bro, walay ingog ka ng cancel ang dialogo, gi-move lang sa first week of October. Okay, salamat kay bro kay. Ato ning watag reaction mga tong Facebook pod kay misin ko pa-report sa abang sa balista ba kay butbut man yung ko butbuton gini sila ba ilang kining batasan. Ay nagatingala ilangin ng batasan bro. Mga butbuton ilangin bro. Oo. Lagi ng
mo gina ilang batasan bro nga kwan. Mutbot gyud na sila, kutob sila makaya. Kali. Bro, salamat kay Brother. Muro tong concern, bro. Salamat kay sa impormasyon na malinawan mo karon kay nabod ng utanan nato, bro. Salamat kay bro. Okay, si Jumel Valorian eh. Oh, bro, ako ready, bro. Sige, bro. Salamat sa lain sa programa, bro. Mura kamayhon ko sa tingog. Oh, ako ni, bro. Sige, thank you bro. God bless, bro. God bless niya bro sa iyong programa, bro. Salamat kay bro. Ano. Okay. So, dili tinuod nang gipang tabi sa mga Seventh-day Adventist gi-cancel. Gi-move ni Father Darwin sa first week of October. Mi-move ni Father Darwin kay pagtando niya sa 24 and 26, gato masyag bakante siya tong mga semanaha. Pero giinan siya ni Brother Kaloy na meron siyang schedule sa Santander. Kaya hindi niya pwede i-move yun. Kaya ang minove niya si Bacalares. Hindi pwede na i-move yung mga sobrang dami naghihintay sa kanyang mga conversion doon sa lugar na yon. Unahin na lang niya yon compare kay Bacalares kasi Bacalares yung kanyang minove sa first week of October. At inunawa naman ni Bacalares naman yon, hindi naman siya nagmatigas doon eh. Actually, tinawagan ko talaga siya for follow-up. Prepaalam na first week of October. So, tandaan niyo ha, pag Sabadista talaga, sinungaling yan! Straight to the point! Yung sa sports and evangelization, nag-live ako, ginlagyan ko ng boses ko, pag ito inedit ng mga Sabadista, sinungaling sila. Talagang inedit nga. Ito, may tumawag. Hello. Mayong udto. Oh, may udto bro. Mayong udto bro. Kanang actually nakatawag lang ko kay niagi imong page imong live ako ang page at akong panbafeed. Niya timing kaayo ang imong gilitok bakakon ang mga 70 Adventist. Ano to, tama ba to yung pagkasulti? Yes bro, di pini silang isulti bro. Parehan ni karon no. Giingon ni kategorikal na akong napautanan si mo kanang ay ka open ha. Ingon nimo batasan gyud nila bakakon anak ka. Yes bro. So, doon na kay prove nga bakakon ang mga 70 Adventist bro? Yes bro. Kung sa prove mo, example, ako 70 Adventist man ko, asa ko dapit na makak. Sige ha. Ako na example lang ito na itabo nga debates kagayan di o. Ayaw, ako, i-categorical tani kay Kwandia ka na. Nangutan naman ka bro. Debater dia ka. Bro, nangutan. Akong personal ba? Akong personal, ay kalain, ay kung katawi po. Ingon man ka nga 70 Adventist bakakon. Ako 70 Adventist ko. Asa ko dapit na makak. Ewan ko kailan ni mo, ikisa mo ka. Okay, padili dahil tanan di ay, o nakay adin sa mga tao, dili dahil tanan. Ingon man ko ganina. Nga ni bro. Batasan sa mga 70 Adventist bakakon. Bro, bro. Brother Dan bro. Kung kaila ko nimo, paila sa nako, mangita ko imong video nimo sa social media. Isulti lang ako, naba kay Facebook account? Sulti na ako naka Facebook account? Ako kay Facebook account, pero Naka. O sige. Wala ko yan ba? Wala ko yung mga video about theological nga mga diskusyon. Ako lang ipautanan mo karon ba kanya adi man gud niyon mga 70 Adventist mga bakakon. So personal ko karon mangutanan nimo. O tinod na. Asa ko dapit na makak nimo or na makako? Bro, wala ko kaila. Bro, wait lang. Limitahan ko nila. Muna ako ha. Yung 70 Adventist bakakon tungod na sa akong mga na-experience nila. Ako examples, Jerry Laig. Matubang ni Jerry Laig, gi-persecute ko no sa Romano Katoliko ang Gumburza kay na-convert sa Adventista. Di mo tinuod nga na-convert sa Adventista. Nga naman, namatay ang Gumburza 1872. Nangutan ako ni Bacalares gapon. Kanos nakasulod ang Adventista sa Pilipinas. Yung si Bacalares, 1905. Kung mo manggaling na, kanos man di ay na-convert sa Adventista ang Gumburza. Di na makak si Bacalares dito. Napaingon ni Kwan. Glenn Alado. Nga, gikahadlukan siya ni Father Darwin. Gikahadlukan siya, nga nung imbita mo siya paingon sa Bohol. With accommodation pa, laliman, di mo kayo mo na. Dagang buton. Nag-ingon ako sa video, nag-video ko ni Father Darwin sa Sports and Evangelization. Ayan ko, kani, Sports and Evangelization
Videohan ako ni sayo si Brother Darwin. Ngayon, kung kini iditon sa mga Sabadista, tangtangon nila ang praise and worship nga music, ilang pulihan, o wordly, mga bakakon gyud na sila. O sa naitabo, gihimo gyud nila. Ito ni mo na ron. Ni mo kung pangutan may tungod sa imo, wa ko kailan nimo. Wa ko kita nag-preach ka. Pag preach gali sa imong Facebook, hagpatan ako yung Facebook na to, wa ba kay bot-bot dito. Okay? Ni mo? Adong ka ni mo? Oh, dungo. Okay, guys, sapa-sapa mga bro, di mo ko lang pa istorya ako. Ka istorya kung sikag sapaw. Dito ka imo maning live. Dili bato ni pod og pamatasan, bali tagay og respeto ang color nimo nga naging kwar sa imo o kanang tinudanay gyud. Mo kailan nimo nganong tanang makasako may tungod si mo. Paminawa sa akong sigla para dito ka magkuha sa imong explanation. Ano na lang bro, musugot ka bro, mangutana ko nimo. Di mo tubag atong tanaw ko tinuod ba dili? Gusto ka na. Tulbaron sa nato imong statement. Di mo to pag minaot mura ma pro. Di man na sa imong live professional biya ka paminaw niya mang-mute kag tao. Bro, di na to masolbad bro kung di ka mo hatag nako og clue. Okay? Unsay unang-una ako may nangutana nimo. Unang-una wa ko kailan nimo. Okay na. Ako mangutana nimo Brother Jando, ikay tubag. Oh sige. Sige Adventist ka ha. Sige Adventist ka. Sige. Mangutana nimo ko ni Una, hangyo ko nimo. Tagay ko og fair nga laban nga paminahon ko nimo dili ko nimo i-mute kay dili man pud ko mosapaw. Sige. So, tagay ko mute ha. Imuhang live ni, it seems like professional man katarong man kang pagkatao, mao mo ginamit pagtanaw nimo. Sige, go. So akong question nimo, imong gi-claim ganina nga bakakon ug batasan sa mga Seventh Adventist Okay, mao na imong claim gyud. Napakasalay. Imong gi-general ang tanang Seventh Adventist nga bakakon. Wala gani kay kategory kung asa dapit na makakang tao. Ay, nako kategory. So akong pangutana nimo, ayo sa lagi. Nako kategory. Ga-premise pa ko. Sige, go. Magkakayo. Sige, go. Oh, diri sa imong live, wala tay basta sa diri kay theology bira ang gisgutan. Okay, akong next question, manaman akong premise akong question karon mo ni. As a Seventh Adventist. Asa ko dapit na ako personal. Sige. Sige. Naalang og wala. Kategorikal na. Okay. Tabag na ko. Sige. Ingon nga Seventh-day Adventist, kung nanudlo ka, nga ang Roman Catholic Church was founded by Emperor Constantino na makakadiha. Ang pangutana karon, kung wala ba ka nagsulti ana? Tubag ko? Imong istorya ayaw ibutang sa kong baba. Ikay explain imong akong pangutana karon ba asa kapit na makak. Wag na ingon ko. Bot pasabutan ni Jando, ni dili ta ng mga Seventh Adventist nga na istorya nimo bakakon kay kategorikal man nimo tanan-tanan ganyan nga tanang Seventh Adventist batasan nila bakakon. Yes. Gusto ka sukdon ka nako. Karon na yon. Dito bagas ako subaro sa nato ni. Okay na sukdon ka lagi. Bakakon sukdon ni ka nako aron ato'y pagawas ng bakakon. Sugot ka. Sugot ka. Awan bata. Sa akong pangutan. Sugod baka nga sukdon na to. Gawas naman nimo ni ay sus ngano ako man nimo butan. Unang-una ha. Wa ko kailan nimo. Unang-una bro, wa ko kailan nimo. Mingon gali kog bakakon ng Seventh-day Adventist tungod kay naa sila gisulti nga namakak sila. Karon, wait lang. Aron masuta na to kung magtug-an majuga og tinuod o dili atong sukdon pinaagi sa pagpangutana. Nagdepende na sa imong tubag. Kung imong tubag based on reality, nagtug-an kas tinuod. Dili ka bakakon. Pero kung ang imong tubag parehas mo sa gitubag sa ubang SDA, na usa ka sa ilahang nga bakakon. Ana, bro. Brother Jando, ingon nimo ganina batasan sa tanang Adventist bakakon. Yes, bro. Kailangan tayo pamira sa. Okay na sukdon na to, bro. Sukdon na to. Kato pa, categorically, ang imong gipasabot. Bro, sukdon lagi na to. Sukdon lagi na to. Jando, abi nimo Jando, with due respect sa imo ba, tarong bitaw gi ka paminawon. Tanawon ka, tarong po ka paminawon. Simple ra gyud akong pangutanan sa imo ha.
Ako lang question nimo. Nung ka lang asa dapita. Historical man gid na akong pangutana sa imuha. Subjective ba ni imong pag-ingon? Subjective ba ni sa ng Seventh-day Adventist bakakon? Yes. Wala man ka nag-ingon, wala man ka nag-ingon ganina gando nga ang explanation sa mga Sabadista may tungod sa theology dili tinuod og bakak. Wala man ka nag-ana. Ang imong sulti ganina, tanang Sabadista bakakon og batasan nila. Oh. Ana imong gisulti sa to pa subjective siya. Akong topic pod bro, si Glenn Alado. Dili ikaw. Siya. Bro, ang akong topic si Glenn Alado. Dili ikaw. Karon kung ikaw imo man gusto nga sa imuha ko magbase ato sang sukdon. Kaya mo ko kailan nimo? Wapong sampol. Sige, na ako wapong sampol brother. Sige. Doon ako yung mga kaila diri nga Katoliko kawatan. Kawatan jud. Kawatan Katoliko. Fair ba kung tawgo nako ang tanang Katoliko kawatan? Ano akong tubag? Fair ba sa mga tubag ako? Oo, dili gambak-gambak. Ano yung tubag? Ano yung tubag? Fair ba? Bro, kapit kaya mo tubag ta nga, sige kag pangontrol. Ang tubagon. Doon ay mga Katolikong kawatan. Tinood na. Doon ay mga Katolikong kawatan. Nagi kawatan. Ako ang mga igagaw gali nga kan. Mga sa usamis gali. Di na lang kumuhingalan na ang manggali mga kawatan. Tinood na. Pero nangawat sila bro. Dili tungod kay silang magsasangyo sa Katoliko. Dili pareha sa Seventh-day Adventist. Magsasangyo sa Seventh-day Adventist. Magsasangyo kunog Biblia pero mga bot-boton kayong dagko. Natubag imong pangutana. Sunod nga pangutana. Sunod na kong pangutana. Tanan nga Katoliko kawatan. Tugot ba kana dili? Dili ko musugot bro, nga miingon ka karotan ng Katoliko, kawatan. Ika na mga kawatan nga Katoliko, tungod na kay kawatan gid sila, o di sila magsasangyaw sa Katoliko. Dili pareha sa Seventh-day Adventist, nga magsasangyaw kuno hay Biblia, bot-boton kayong dagko. Sunod nga pangutana. Mao na naka pangit yun. Gamiton na to ang word nga, dili maayo sa imong side brother Jando kay kanang bitong panahon sa diskusyon maminaw ko usay ba moagi ka diri paminaw sa diskusyon usahay kanang dili ka fair ba bitaw makig-discuss dialogue gud dili ka maka-fair makig-discuss ba kana bang imong i-claim na ang tanan gid mga bakakon pero ibalik nako sa imong pangutana exempted ka so mas maayo na dadyo kung tinuod ka nga professional no kung tinuod jud ka nga ang imong dream bitaw ang imong aim bitaw sa imong pag-live is mapagawas ang kamatuoran or makatangyaw si Jesus Christ. Yes. So, Jesus Christ ba? Yes. Siguro makikuan ka, siguro makig-pair po siguro imong discussion. Gawas lang kung pangwarta ginimuha nga pang vlog lang, no? So, ako hangyo nimo. Bro, mag-live ka, ako hangyo nimo, brother Jando. Dahil lang, akong hangyo nimo, wala may problema makig-topic ko, makig-dialogue ko sa imuha sa theology nga, kuan, topic, wala may problema. Ang pinalang kapangit is, imong tawgon tanan mga Seventh-day Adventist bakakon tanan. Unya, general speaking, general term ang guna imong gigamit niya, human, theology ang tayo mong giingon, brother Jando, nga sa theology, pili tinuod ang theology sa ang doktrina sa Budista. Therefore, mao na nakapabakako nila. Ang pagtanaw nako karon sa imuha, suko kay kasamua. Nanya. Bro, theology ra may diferensya to. Ang imong ibasi hatred ba akong tanaw no mura pag wala ka gisugot sa una sa imuhang ipanglitawan nga ito or na kay nakalaban nga or matin na gini pamatin ni tanang ako ha dili ningon nga mao gid nga kay ati man imong inggir sa mua. Ano yan bro? Imo kong gipangutana na tubagon nako, okay? Lamini nga dialogo ni. Sige kay abot ni sa akong personal. Okay ha? Nganin na siya. Sige. Nganin na siya. Ay patabihan nimo ko bandia. Ngayon siya. Sige. Di man kadungog na ko di mo tabi nimo ko bandia kadungog na ko. Ay tabi dia bro. Di ka kadungog na ko. Kaya nabuyag na bro. Yung nganin na siya bro. Dili lang ko karong adlaw naga-live. Sa mga naging adlaw naga-live ko. Akong gilitok. Basta magsasangyaw nga Sabadista, bakakon gid na. Kanang mga ordinary members nga nangakabigra, mga maayong tao na sila, mga buutan na sila. So ang problema ni karon, wa nimo madungog to kung gisulti sa mga naging adlaw, dili na ka nag-focus ako diin ang akong gisgutan si Glenn Alado. Karon naitaboy ngon ani. Ang akong pagsulti nga mga SDA preachers, mga bakakon, na ako'y mga ebidensya na.
Tanan sila nga musulti nga ang Katoliko tinukod ra ni Emperador Constantino mga bakako na sila. Ano man, kay kabalo mo sila nga walay mabasaan na pero ilang i-insist. Unya karon ay napunta karon sa ako ang kuan. Ako ang kinabuhi as Seventh-day Adventist, no? Unang-una, wala man ko'y hatred sa Seventh-day Adventist. Ano man, gi-adapt man ko nilang tiyaning diha. Nilang Tiyo Boy, si Wilson Uba, nga mura na ko gigsuon. Si kanang pamilya sa SDA Tinago chapter ilang mo kong gidawat didto. O ako'y hatred. Kabalo ka kung say makapakuan ako bro nga nganong murag kog musaka akong kuan sa Seventh-day Adventist. Kaning mga SDA ba nga maghimo og mga reels nya og imong kontakon kay atong dialoguhon may tungod silang reels dili mo sugot. Mingon ra nga paghimo lag video diha nidebate na lang ta. Di na mao. O na nga, kung doon ako gisulti nga mga SDA bakakon, specific na siya nag-refer na sa mga magsasangyaw. Layman, pastor. Di ako nag-refer. Kay pila man ako nagibalik-balik sa akong programa, ginalive mo ko nagbalik-balik ng storya. Ang kanil mga ordinary members nga nangakabig ra in tawon, mga buutan kay na sila. Pero was gali, musulod sila sa pagkalayman, diha na magsugod ilang binotbot, sama nang giingon nga ang Roman Catholic Church daw, gitukod daw ni Emperador Constantino. Mo ni pinakaunang higayon nga mamutbot na sila. Nya sabihin sila karon sila tinukod ni Kristo, nya ilang libro sulti, tinukod sila ni Ellen G. White. Kasi dog ni mana lang nga magtuag tinuod. O si Jerry Laig, ingon siya, ang gumbursa, gipersecute ko ng gumbursa, tungod kay nakabig sa Adventista. Asa ko to nahitabo nga ang gumbursa nakabig sa Adventista? Ipangitaan ako history, way maipakita. Ingon siya, wa man ko nagsulti nga na sa history. Di end ni mo kuhaan ni mo panaghap di ay. Ana mong libro, ilang libro, wa mo nagsulti pud ana. Oh. Di ang sa tawag na kuha na, lang nga magtuag tinuod. Namutbot yun. O ngayon, ikaw, man ko kailan mo. Ano kung makailan mo, apil ba kanila o apil ba katong gingon ako mga nanga-convert lang nga mga buutan? Duwa man akong giingon god. Bro, di ba niya, Okay. duwa na akong giingon ako sa akong live, ginabalik-balik yun ako na, dili lang karong adlaw, siguro, wala akong litok karong adlaw, pero sa laing ano, nalitok na ako sa laing adlaw. Nga, ang mga nangakabig nila, mga buutan na, pero once gali na usa diha, musulod sa pagkalayman, magsangyaw na, diha na mo gawas ang pagkabot-boto na nila. Mo nagiingon ako. Okay, bro. Next akong question nimo ba? Imong gibutang da proud kay kadiya sa imong picture profile o sa imong sitog kanang banner nimo ba nga former Seventh-day Adventist ka? Nakapig ka bro or naguban-uban ka lang? I mean, kini seryoso niya? Na-convert ka into a Seventh-day Adventist through 28 fundamental beliefs or naguban-uban ka lang? Asa pa duha diya bro? Nakabig ko bro. Kaya unang-una, gibay studyhan ko nila dito sa balay ni Salarda family niya Tilagting. Dito mo ko sila ang balay na una. Ikaduwa ato na ko sa balay nilang kuan pod nilang Bisana Ubang apelyido nalimutan ko ato sa gitarista to siya. Nami silang balay mo to'y ikaduha. Ikatulo ato na ko ilang tiyaning ilang ka Pedro Uba. Wala na si Pedro Uba karon patay na sa tatay boy. So ato ko nilagay koan. Unya ang layman nga naka-assign og Bible study sa kuha si Kuya Sugi. Karon sa dihang na kumpleto na nako ang kuan ang Bible study ato mi sa simbahan nahitabo doon ng seminar murag 1 week siguro to nga seminar ana dayon na ay kuan lagi libreng bugas ug noodles siniguli. After atong pitok usa ka semana nga seminar gipangutanan na og kinsa magpabautismo usa ko sa niresan nako bro usa ko ato ko gibautismohan sa Dumingag Sambuanga del Sur. Mura to siya, eskwelahan to siya nga ang unahan na swimming pool. Yan, dito ko gibautismohan, pati ko suga sa ulan. Unya, kung magbautismo, ning langoy ko skilid. Pag langoy na ako, na dito uto ni mga SDA din, kung mulangoy kuno ka, kung mabackslide kuno ka, mulangoy ka. Yan, wamo ko, ang ubang, kaya mo nang ingog, ayaw paglangoy, paglakaw lang. Paglakaw, ang ubang niya ako, mulangoy man ko. Langoy na ako, ginan ko nilang ano mo, na mabackslide is Jando, kaya nilangoy ni Jando. Langoy man ko. Karon, dito ko nagpamembro sa Tinago chapter sa Osamis. Ang head pastor dito si Pastor
Ruel Binasahan. Pila mong edad ato, bro? Pila mong edad? Nasa mga kuan, bro. 2007, mga nasa kuan to. Siguro mga 20 ko to kapin. 20 kapin. Oh. So, sa imong pag-adventist nimo, asa dito sa 28 fundamental beliefs nga na-convert ka? Eh di ba napabautismo man ka? Dili man kay sila kuan kay dira bro kay ang ilahang gina-focusan sa pag-lecture sa kuha kato bitong mga mananap sa Daniel 7. Naman sila murag ka ng folder bro nga naay folder nga kanang mga drawing bitong nga colored ilang ipakli-pakli ana dito 7. Ang akong pangutana sa mga kay pareha man pud ako kuan mo na katoliko man ko na convert ra ako. Akong question sa mo ba, asa nga topic kay nga na-convert ka? Para bang nakain ko na okay magka-adventist na ko. Ang utana man kung kago asa dapit nga topic. Akong tubagon. Asa nga topic ko. Akong tubagon mo na una may tungod sa Daniel 7. Ikaduha, may tungod sa 2,300 days. Ikatulo, may tungod sa pagbantay sa Sabado. Ikaupat, may tungod sa napulo ka sugo. Ikalima, may tungod sa pagkaon. Ikaunom, kaning may tungod sa Biblia. Moro na ko ninumdum ang ilang ginapokusan sa kwa katong ubang nasa fundamental belief, murag wala kay ko nagka-interest to yung hukom investigatiba, okay ko nagka-interest ato, okay ko nagka-interest. Ari ra ko mag-focus sa katong pito ka hampak. Ginatuloy na ng pito ka hampak sa Revelation 16. Muna nilang panghadlok nila. Aron ka makadesisyon nga magsapadista ka. Tama sa na bautismohan ko bro sa Zamboanga, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ato ko na nabautismohan. Dako to siya nga eskwelahan, murag kalapukan ng maagian nimo ni mga kalubinan. Yung sa unahan ni dako kay swimming pool. Pwede ko suga sa ulan na bautismohan ko. Na member ko dito. Niya, gipang welcome ako nila. Welcome. Dagan mi. Pagka welcome ni mo na, palinyahon tanang nabautismo sa tubangan sa pulpito. Palinyahon mo tanan. Yan tanang mga membro, murag kang gining graduate ba? Lakaw-lakaw sila. Kita mahuman ani Brother Jando. Ako yung i-detalye bro kaya aron di ka makasulti mga gahimo-himo ng istorya. Nangutan naman ka God. Nangutan naman ka God. Ako next mga bautanan nimo katong pagka-convert nimo atong mga pipila ka mga kwan ba mga topic medyo bay-bay mo imong disgutan to nimo. Gituhuan to nimo ato nga time or murag nagalimunog lang ka to bang naman sige mo bautismo lang ko. O gituhuan to nimo ato nga time. Dili ko yung na bro kay actually sa paghuman adto nga debat nga Bible study nakaingon ko sa kong galingon nako no. Namo koy testigo na kung ginan na to katong kwan iyang anak niya kay na po depresya sa utok. Siya kung ginan nako nga pag SD na ko ningon ko nga na realize na ako nung kuan sa kato ni panahon na basig ilahanin puto ni video nako. Okay, but-buton mo na sa ilang mo putol-putulong god. But-buton kayo ba? Mo ningon ako basig ilang putlon. But-buton kayo. Kanya pagkakabig na ko ato nakayong gusto kong galingon na to nga walay laing doktrina nga mulabaw. Mo to kung giingon kaniadto sa nahimo sa SDA, sa diyang nahimo ko SDA. Ako tong gisingit kay ron ning kaso ilang putlon may ibatan. O kung ano to din, ako mga barkada, gipangkabig na ko, na bautismo po, apel si Jeffrey Iting, si Dodong Taas, Rogelio Padrigaw, na apel sila sa bautismo, si Jungjong, natigimog ice cream sa... Bro John, ang bautanan ko sunod, apel dito sa pagkakabig sa imo tong Ten Commandments, no? Ten Commandments, natural, apel na sa ilang gitudlo ng Ten Commandments. Ano pa nimo na-realize ba dyan do nga ang Ten Commandments dili maayo og tayo? So dili maayo og sayo. Katolik ba o? Ang ako ni balang bro mao ni bro. Ako ni balang mao ni ha. Ang Ten Commandments ipatuman. Kunya gitudlo po sa Seventh-day Adventist Santiago 2:10 nga nakalapas sa usa, nakalapas sa tanan. Unya based pa sa akong observation, ang Seventh-day Adventist gyud nag-focus na sila sa ikaupat nga sugo, balaan mo mga adlay papahulay. Pero taga-adlaw nilang ginasupak ang Exodo 20:16.
Taga-adlaw. Taga-adlaw man. Every time musutilig sa lagi nga ang Katoliko gitukod ni Emperador Constantino, nakasupak sila sa Exodo 20:16. Oh. Kanang gihimo sa kuha ni Julito Daig, ina ko Julito Daig nga palahubog ko nako. Oh, Exodo 20:16. Oh, yan nga. Okay na. Ako to sa imong time, brother. Diyan kay okay kasabot ko, Oh, kasabot ko nga against ka. Ani man ni brother Jando. Ingon nga professional or kanang professional nga nga debatidor or apologist sa Katoliko. Kasabot ko nga ang tanang mga explanations sa opposite nimo nga kinini ang kuan, opposite nimo nga religion or opposite nga mga ideas, dili ginamuo yun si mo ha. Wala problema na sa bro. Subjective man gud na. Subjective man gud na. Diba? Ang among truth, amo aning truth, mali ang inyo. Ikaw po, ang tanaw po nimo sa mga bakakon mi, tanaw po namo si mo ha, bakakon ka. So, ang hitabo karon asa ang truth. So, dili ka magisgot na adto ta sa kanang neutral ground. Kini based ni sa imong gina-explain lang. Ang akong kana ganyan nga ipaklaro na ko si mo ba kanang siyempre nihawa man ka sa pagka Seventh-day Adventist, nibalik man ka sa pagka Catholic. Therefore, ang kana bang pagtuman sa napulo kasugo ba, doon na ba'y sayop ana? Ano sa apod siya nahimong sayop? Okay, dili kung man pariha ka bro nga nagtuman og sugo, dapat mag-ugyon tong duha. Pero kung dili pa pariha, dapat explain po nimo siguro asa na sayop. Okay. I strongly disagree nga ang Seventh-day Adventist nagtuman sa sugo. Sama lagi sa saman. Ayaw lahi akong Christian, malahi man na akong kuan na pod ang premise. Ano sa ba nimo na realize ba Seventh-day Adventist man ka ato? Ano ba nimo na realize nga sayop ang pagtuman sa napulo ka sugo kay siyempre wala na biya ka nagkuan ka maduno. Dili man na mo bro, ang imong pangutana wala wala naman ka nagkabaduno, dili naman ka nagkabak na bro. Ang imong pangutana bro, wala misibo sa akong kaagi. Sige. Okay ha? Patubag ako, kaya ako mo ni kaagi, patubag ako sa akong kaagi. Sige. Sige, ane. Niabot ang panahon nga nakadebate ko o Catholic Faith Defender in the person of Brother Wendell Talibong. Akong mama, nagpalaban ni Wendell Talibong. So kami ni Wendell Talibong ang nagbangga ito sa DXDD. Sa station mismo sa radyo sa DXDD. Ang naitabuan dito ko gisaysayan about sa mga founders. O wala gyud sa panahon sa Bible Study Seventh-day Adventist, wala gyud nagtudlo about nga kitoko sila ni Ellen Goldwhite. Why magtudlo ana? Nakabig na lang ko, na-membro na lang ko, nagdebate na lang ko. Wa gyud ko nahibalo nga ang founder sa Seventh-day Adventist si Ellen White. Kaya wa man nagitudlo. Ang ako lang focus na ko sa balaod, sa pahulay, sa wait lang. Sa mga bit. Focus na ko sa balaod, sa pahulay, sa pagkaon. Kaya wala magitulo sa mga ng amay tungkol sa founder. So gipresenta sa ako ni Brother Wendell Talibong ang mga names of founders. Ato mo diskubrihan nga ang founder sa Seventh-day Adventist si Ellen G. White, James White, Joshua Himes, Hiram Edson, Joseph Bates, J.N. Andros, ato ko nakahibalo. Unya, ang founder sa Katoliko si Kristo. Ipangutano ko ni Wendell, supak mo ko ato kay Sabadista man ko. Ipangutano ko ni Wendell, kung dili si Kristo ang founder sa Romano Katoliko, kinsa. Di mo ko patakas sa ubang isdaya ka patakalo tubag Emperador Constantino. Ingon ko, tagay ko 1 week i-research na ko. So nag-research ko. Mga library sa Oroqueta, sa Pagadian, sa Dipolog, sa Osamis, gipang-adto na ko na sa una. Kaya wala mo kay Google. Library mo ko to na ko yun. Tanang encyclopedia nga nagsulti about sa founder nga si Kristo, di ko mudawat kay Sabadista ko. Pero napoy mga article about Catholic nga wala gas kutog founder, mangita pug ko. So ang ebidensya lig-on si Kristo ang gatukod sa Iglesia Katolika. Nya karon mao ni. Akong gipangutana kung kaubang hindi man gyapon ko mudawat. Kisay founder ingon sa si Emperador Constantino, asa imong ebidensya kay ako ipakita sa CFD. Wala gipakita nga libro. Karon nibalik ko sa Katoliko ang hinungdan ang founder. Ang founder, nga naman. Bisan pag nagbantay kag pahulay, nagbantay ka sa napulo, kasugo o wala. Sa ngalang nga naka sa iglesyang tinukod lang ang ordinaryong tao, ingon sa Salmo 127:1, gawas ko ng Ginoo may nagtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni atong nagtukod ni ini. Sige tag binutan. Naubang po mga salbahis,
Pero tinugod ko may Ellen G. White. Ngunit nung pag human mo adto sa Philippine Wild Youth Congress, wala ko ning balik ni kuan ako ning SDA na ning nagkatoliko nako nya floating lang gihapon ko ato. Witness Bartata floating gihapon ko ato. Oh. So wala ko na ingon nimo karon nga nagkatoliko ko kay nakita nako nga say pagtuman sa napulo ka sugo. Di na mao. Okay. Tama. Satisfied ko sa imong tubag kayo, Brother Jando. Nakasabot kay ko. Now, legit ka na imong tubag nga ang nakapa-convert sa imo katug yung founder dili katong na-realize nimo nga mali ning gisunod sa Seventh Adventist or whatsoever. Basta kay pagdawat nimo sa idea nga ang nagtukod sa Catholicism si Jesus Christ is tanan moral gumino na tanan, so ilinin mo dawaton okay na legit na to. So ang curious lang ko sunod ani Brother John, kaido ko og isa ka buok libro sa Catholic events sa Catechism nga nagsuwat nga ang Katoliko gitukod ni Jesus Christ maliban kini kuan man na siya kanang religious books man akong gipawtana. Dili lang ta mo gamit og secular books like encyclopedia, kanalang inyuhang books of the theology sa Catholic, sa inyong dogma, catechism or whatsoever. Tagay ko sa kalibro ninyo nga pwede na kumalili nga ang Katoliko gitukod ni Jesus Christ. Okay. Nangita man ka, lami untag nagtanaw ka sa akong live wa. No. Nagmonitor ka wala? Karon lang lagi ni Agi. In fact, to be honest with you, karon lang ni Agi sa akong feed. Nagmonitor ka? Man Sige. ko. Anya, ang akong basahon nga libro bro, kaning mo ang libro nga Bible History for Everyone sa page 257. Nag-ingon dire, the Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. She alone claims and possesses Saint Peter as her visible head. She alone has without interruption been governed by Saint Peter's lawful successors. Nagibutan dire, the Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. O, muna bro. Amo na libro ha? Wala siya nabutang bro nga founded ni Jesus Christ kundi pagkito sang ka Saint Peter. Dili. Ni-try man po ko og basa sa secular book, natabutang mo ni Cristo by tradition. Ingon ka bro, dili mo gamit og secular. Di ako. Nisulti ko ako ba? Basa ko og secular. Idawat na ko na sa imong gisulti kasi siyempre ingon man ang book, nidawat na ko na nga dito. Mabitaw ning ko nga pa-confirm na ko sa imo akong nabay mabasa nga si Jesus Christ ang nagtukod. Ang gisulti sa imong ibasa is successor of Saint Peter. Dali. Sige, balik ko na ko basa ha. The Holy Roman founded by Jesus Christ, Catholic Church is the Church of Christ. Oh. The Church of Christ. Oh, wala siya gingon di ha. She alone. Gusto ko talaga yung founded. Oh, sige, itatagpo ko itong gibasa ni Ramil Parba sa debate nila ni Para Darwin. Itong gibasa ni Ramil Parba, atong Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor. Ayan na ha. Sige, ingon dito. Tara. Sa page 2, ingon dire. Where the bishop appears, there let the people also be. As wherever is Jesus Christ, there is the Catholic Church. Epistle to the Church of Smyrna, chapter 8, verse 2. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. A name clearly used to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Okay? Engon dire, the church founded by Christ, founded yun is here for the first time called the Catholic Church. Yung punta na, naabas na mong libro na akong ipresenta karon, makita sa live ang maong libro nga akong gibasa. Palihog basa ato balik bro. That church is founded by Jesus Christ
unite or in the union of the Church of the of the Rome? No, mali, Of mali. Church of Mali ko Rome? na ko ha. O, tama ba? Mali ko na ko ha. Sige. The church founded by Jesus Christ is here. Ako bisayon. Here. Ang iglesyang gitukod ni Kristo ania karon. Okay. For the first Sige. time sa unang higayon called the Catholic Church. Gitawag siya og Iglesia Katolika. A name usa ka ngalan clearly used nga klarong gigamit to denote the church aron paghulagway sa iglesia throughout the world nga naa sa lain-laing parte sa kalibutan in union nga nakigiusa in union gigiusa with the see or Diocese of Rome. Nakigiusa sa Diocese of Rome. Musa katong iglesyang gitukod ni Kristo sila maging Katoliko, nagrefer siya sa mga iglesia nga nakigiusa sa Diocese of Rome. It was to stress. It was clarification lang, Brad Jan. The church founded by Jesus Christ is here. They called it Roma, call it Catholic. Catholic lang sa, ang mabasa dia, Catholic man, no? They call it Catholic. And, doon na union sa Diocese of Rome. Is the Catholic Church is also the same, the Diocese of Rome at the time? Yes, bro. Or it's a separate entity? No, hindi siya separate entity. Ano man? Nganong hindi siya separate entity? Sumala po dire sa usa ka librong Katoliko. The Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. Busa dili siya lain nga entity. The same ra. Yes, kasabot ko. Kaya akong question na ni Brother Jan. Kininod din ako ha. Imo mang kinahanglan man, dali lang, nganong kinahanglan man i-unite if they are one already? Dili siya kinahanglang i-unite. Ang buti pasabot ba, usa sila. Kaya namang kay iglesia nga nasa Roma, may iglesia nga nasa Antioquia, may iglesia nga nasa Efeso, sa Thessalonica, o sa Pilipos, na mga iglesia dadapita. Kana sila tanan, nahiusa sila sa iglesia nga naa sa Roma. Kana iglesia nga naa sa Roma, kanang naa sa Roma nga iglesia, dili siya lahi sa iglesia nga nasa Efeso, Antioquia, Pilipos, sa Thessalonica. Mao na iglesia, ha? I understand, bro, ha, nga. Kuan ka, intelligent ka nga pagka-person. Gusto lang ako, okay, kini usapang intelligent. Basta, ang the Church of Rome, ang Catholic Church is founded by Jesus Christ. Okay, tana, wala kay problema dia. It's founded by Jesus Christ. Catholic pa ang word na gigamit. Now, naging in the union of the Diocese of Rome. Nag-question ko sa imuha kung different entity ba sila, yung ka-dili. Pwede mo ma-explain sa ako, bro, nga same entity pero gipa-unite? I mean, dili sa kwan, bro, ba, nonsense ka para sa atuang duha kung ang Diocese of Rome nga ga-exist na daan ang simbahan sa Rome, sa Katoliko ba dito siya daan? Pato pa dili to siya Katoliko, bro. Different dito siya nga entity. Enlighten ako, bro. Kinisiro na ako. Enlighten ako. Dili na siya mao, bro. Kay against na po siya sa reality, bro. Gamit na ko diri og encyclopedia kay against naman sa reality mo ang interpretation. Ang ingon diri sa the Young Student Learning Encyclopedia, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Usa ka relihiyon. Tanang Kristiyano, usa ka libo ka tuig human namatay si Kristo. Ang tanang Kristiyano, usara ang ilang relihiyon. So wala ingong separate entity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church.
For those first 1,000 years, di man niya ang pagsulat sa libro ni Saint Ignacio sa iyahang letter padulong sa Smyrna, nasulat to siya 110 AD. So sakop siya sa giingog 1,000 years. For the first 2,000 years after the death of Christ, all Christians were members of one religion. There were no separate sects. So walay separate entity. Wala giingon nga i-unite with the Diocese of Rome. Wala giingon i-unite. Naka-union sila. Kaya nga naman, naamoy mag-angkon po sila nga sila ang matuod ng iglesia. Pero wala sila in-union with the Diocese of Rome. Kung wala siya in the Diocese of Rome, pasabot, piki ng iglesia, ha? Namin ang mga napaka-apostoles sa panahon pa ni Apostol Pablo. Kunya, di sila sakop sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Kaya di sila members, di sila union with the Diocese of Rome. Wala meaning na. Wala yung separate entity sama si mong giingon. Kanang, okay, nakasabot kasi mo bro, okay po itong gisultin niya nga, within 1,000 years, gitawag og naiusa lang ka religion sa una, ang tanang Christian, gitawag og Catholic Church, Catholic. Tama. Ari ko gusto sa mga tana, bro, i-clarify ra gud ako katong Diocese of Rome nag-exist siya. Okay, nag-exist siya. Pwede na to sa pangalan ng RCC, no? Pwede na to sa pangalan ng Roman Catholic kay sa Rome naman sa atong time, tama ba bro? Dili bro. Oh. Katong sa Diocese so na dili to RCC di ay? Wala pa siya nganli. Wala pa siya nganli pero na siya sa Rome. Nasa sa Roma kay buhat 23:11 giing naman ni Kristo sa Apostol Pablo nga ingon nga magsaksi ka kanako sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako sa Roma. Naabot ang iglesia ang gitukod ni Kristo sa Roma. Dili siya lain. Alright. Okay, so niya karon ako nang nasabtan nga doon nag-diocese dito. Doon nag-diocese sa Rome. Pero prior sa ilang union, adto na nila dito, nagi siya kang gyud, nagi sila diocese sa Rome. Pag adto niya to na ilang union bro. Prior sa ilang union, nag-exist silang duha tama. Prior sa ilang union ba kay nag-unite, later naman gud sila nag-unite. Tumalat imong gibasa. Dili wala ingog later na unite sa kong gibasa. Ang gingon ako, na ang mga iglesia na throughout the world nagkatag-katag sila throughout the world. Nya kana sila kanang mga nagkatag-katag nga nahiusa sa Diocese of Rome, sila ang gitawag og Catholic Church. Kanang nahiusa sa Diocese of Rome. Bro, sorry kayo dili nito offend you pero wala guro ka kasabot sa English nga gigamit atong imong gibasa ganina nga niingon bro nga ang first nga Christian nga mga religion is Catholic, gitawag nga Catholic. In fact wala gani RCC gani ato. Tapos here comes the wala RCC. Bro, wala RCC bro. Di na mao. Kanang Catholic Church gisgutan sa kasaysayan mo na ang ginganlag Roman Catholic Church ay na nga wala pa RCC mo ra na iglesia ha. Okay sige kasabot nako. You mean ang buot ni may pasabot karon nga ang word nga Katolos nga nagmeaning og Catholic is a pronoun and exclusive to the Roman Catholic? Mao ba na imong gipabot pasabot? Iklaro lang nako. Atong klarohon kay gusto the word sige, klarohon ako ha. The word Katolos. The word Katolos nga Greek word na siya nga kuan giingon nimo nga tanang Catholic from the word Katolos man is exclusive ba sa word nga Catholic Church o sa simbahan sa Catholic ang word nga Katolos? Exclusive na ang kana nga word nga Katolos inyuha na sa inyong simbahan ninyo. So ay mo probe. Kay sinultihan man sa kuan Greek word ba na? Anong mainyo man ang sinultihan nga Greek? Throughout all, di ba? Throughout all na siya sa English? Lagi, kana kining word ba nga Katolos ba? Exclusive ba na sa inyo ha? Kamo ba naghimo ana? Throughout all. Mo nang dagi kuha ang pangalang Catholic ni Bishop Ignatius. So ang word nga throughout all karon sa English, exclusive po sa inyo. Dili kanang throughout all sa Greek ana is Katholes or Kataholos. Kana siya nga throughout all means universal kay throughout all man kung basa ganina. Lagi. Church throughout all the world mo na siya ingog Catholic. Adjective na siya bro para makasabot ka adjective na siya. Mo ginang gikuha ang pangalan. Exclusive ingon man gud kang nga pa exclusive na pronoun naman na siya kay ngano na pronoun na siya it belongs to entity.
kanang RCC nga entity pronoun na siya. Pero kanang katahulos bro, it's a Greek word, unya adjective na siya. Akong pangutana nimo, exclusive ba sa inyo ang adjective na katahulos? Yes, bro. Kana bang gamiton lang nato para lang dito imong simbahan, dili nato gamiton sa laing word. Yes, bro. Be, tagay kog probe nga ang katahulos sa inyo ha, kuan, kanang inyo na, kamuray ini para ra na sa inyo ha. Basa ko ha. Akong abriyon tong Lagroyer Encyclopedia Volume 5 page 106. Yun dire, Catholic Church, Greek Catholicos, Universal. Ano ha? Hinangita juga Greek. General. Term. Generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Yan po ilang yun eh. Yung sa amigo ba, dili lagi buyan ang yun daw lagi. Bro, by the way, sige. So, imong gikuan ha, imong gipro karon bro ha, nga word nga katahulos, it's a Roman, it's a Greek word, adjective, exclusive lang sa inyo ha, nga church. Okay, exclusive lang para sa inyo nga church. Tama no? Tama bro? Yes, tama bro. Okay, sa Matthew 16, gigamit niya ang word nga katahulos, di ba? Wala gamit ang word nga katahulos sa Matthew 16 bro. Asa gigamit niya nito? Matthew Acts 9:31 bro. Okay. Di gamit ang katahulos. Pakibasa ko bro. Pwede ba nung kunin mo basahan nga ang katahulos diha para ma-refer na to. Sa kung kay gini inquiry man niya ako bro, wala man ko nakigdebate sa imo ha. Inquiry lang yun niya to ha. Okay. So, mga kanang gingon dia nga himenon iglesia katahulos ang iglesia mikuyanap throughout all ni kuyanap. Unya ako nang iling sa reality nga for the first 1,000 years there were no separate sects. Sato pa usara na siya ka iglesia. Nakaabot siya lalayng lugar pero usara sila ka grupo. Kaya usara man there were no separate sects man or branches. So usara sila ka grupo. Yan kana sila umigingan lag Katoliko ni Bishop Ignatius. Sa panahon sa tuig 110, gihatag ni Bishop Ignatius sa iglesia ang ngalan nga Katoliko nga buti pasabot throughout all or universal. Gi-apply niya. Mo na iglesia. Mao na libog ko bro ba? Bro, mao na libog ko. Hindi mo siya libog bro. Gawas lang kung mangita kag buslot. Dili ko, mao na libog ko kay ang katahulos man gud ning adjective man gud to out world dili sa noun. Amo tug mo yun baka na kanang wala gi bro ang dili siya noun. Wala bro ang throughout all dili siya noun. Diha gikuha ang pangalan sama ra gud sa Seventh-day Adventist. Ang seventh day dili man na siya kuan noun. Pero inyong gigamit. Ang Adventist adjective gyapon na. Pero inyong gigamit gihimo ninyong noun. Ang seventh day gi-connect niyo sa Adventist nimong Seventh-day Adventist. Correct. Aro mahimong noun. Karon yes, correct na siya. Kaning Catholic adjective ni siya gihatag nga pangalan sa iglesia ni atong 110 AD. Dito na siya nahimong noun. Okay ka? Ang akong pangutana ba diha sa act no, diha sa act ingon ka, diha sa act kanina katahulos diha ang meaning is throughout all. Adjective, yeah. Throughout all, adjective na siya. Okay, adjective na siya. Okay. Adjective ha. Kanang nasa Biblia adjective. Gikuha na karon ni Ignacio. Unya gihimo karon nga gigamit sa kuan, gigamit karon sa Katoliko, mao na karon nga nahimo siyang noun, tama? Okay, tama siya. Okay, sana. Karon. Okay. Asa dapit sa Biblia? Biblia na po. Matutunan lang ko. Bago lang ko nagsulti bro, nga gihatag siya as a name. Niadtong 110 AD. Yes, correct. So, 110 AD, ang unang nigamit na si Ignatius.
Sa 110 AD bro, wa na nagsulat og Biblia na. Unsa man ka? Sorry bro. Sa tuig 110, wala na nagsulat og Biblia ana. Sige, daw ato na to. Oh. So ako next week. Ang naitabo sa 110, di mo pwede pangitaon sa Bible. Kaya ang Bible kutob raman sa 100 AD. Wala ko magpando dili nga ako pangitaon. Ako pangitaon lagi. ba karon ba? Ang akong next nga pangitaon ba nga since nga ang Catholic ang word nga Catholic karon isa naon naman siya. Kana bagyapon ang inyong gigamit i-refer to the Bible nga kamoy gitukod ni Jesus Christ kay mabasa dito ang katahulos nga adjective. Yes, kami man gina bro. Ngani na kamo. Ngani siya. Ang Iglesia Katolika pagtukod nagpadayon na siya. Unya sa tuig 1054 na split siya sa Eastern o Western. Ang Eastern nag-usab sila ngalan og Greek Orthodox. Pero ang Western, nagpadayon siya gamit sa name nga Catholic. Nakasulod ang Pilipinas 1521 Catholic, yapon niya hangalan. Unya, sige ba? Sige. Atong giwali ni nilang Padre Valderramas Pilipinas, nagsaulog og unang misa, Catholic Church to sila. Catholic Church. Wala pa'y Roman. Catholic Church. Wala pa'y Roman. Okay. Pero mo to iglesia hagyapon. Ayaw ing karon nga di na mo kauban si Majilan o si Padre Valderrama. Kay masipag dili ko mo kaya nang kuan dili ko kaya tong kanang explanation bro. Ari ko balik. Lagi. Karon. Ko ganina katulot. Wait lang. Karon katong katahulos nga gigamit sa as a name nagpadayon siya, 1054 na split siya, Eastern Greek Orthodox, Western Catholic Church, 1521 Catholic Church lang gyapon siya. Pagka 1870 didto na gidugang ang pangalan nga Roman. Didto na sa 1870. Pero take note, ang gibutangan og Roman sa 1870 the same church nga ning sulod sa Pilipinas 1521. So kanang Roman Catholic Church maora na ang Catholic Church nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Okay. Salamat bro sa explanation ha. Salamat sa explanation ha. Balik ko na ko ang pangutana na kay nikamot na hinong kong kalibog. Di mo siya libog bro, gawas kung mangita jud kag buslot. May problema na. Isa lang dili day ko mo dawat og challenge day kung mangita na to buslot. Ayaw ing na nga naglibog ka. Ay mangutan ako sa audience ha. Naglibog mo sa ko explanation o wala? Ako mayo ni karon. Muoyon ko sa imuha nga dili mangutana or pangutan-on ta ka sa challenge sa imuha para mo tuo ko. Atay gwapo diha. Bro, dili man ko mukuan bro nga i-convince ka na ako bro. Di mo kumukuha nga i-convince ka na ako kay unang-una. Nga na po ko sa una. Mangutan ako ni Talibong sa una, mutubag siya. Aron i-convince ko, di ko magpa-convince. Dili mo ipa-apply sa ako. Dili jud kan ako i-convince. Ang ako lang bro ipresenta nako og unsay nahitabo sa reality. Kay based sa ako experience ang Seventh-day Adventist, mahilig sila mag-create og idea nya ilang ipaluto nga mao toy nahitabo sa kasaysayan. So nag-conclusion ka naman ay sa pag-conclude karon. Ang akong pangutana nimo, okay ba sa imo nga mo challenge to pangutana sin sa imong gihimo ni Talibong sa una? Be fair. Ang akong pangutana nimo karon ba kay okay na dawato na nato ang word nga Catholic nga gihimo gikuha didto sa katulos. Adjective to pronoun. Okay? Adjective to pronoun. So anhita karon sa akong question ba nga. Do na by verse sa Bible. Nga verse sa Bible nga nag-refer into pronoun. Kung may naalang good or kung wala okay ra good. Kung may naa by verse sa Bible nga nagsulti nga gitukod ni Jesus Christ pointing to the noun specific to the Catholic lang ha, wala pa sisi pointing to the Catholic as a noun, as a entity, si Jesus mismo na to nga gitukod ko ni nga Catholic nga noun na ha, noun kay ta naman ta sa adjective, wala man tay problema dito kay it can be applied to anybody man basta adjective. So doon na ba wala to anybody no, I don't think so. Wala dili siya dili siya pwede apply sa anybody kay gingon naman daan ang gingon naman ko daan sa gahimo sa ngalang nga si Bishop Ignatius i-refer lang na niya sa iglesia ang gitukod ni Kristo.
Busa kung mingon karog nga nakuan mo niya in-exercise sa inyong founders Ellen G. White, dili pwede ma-apply ninyo. Kay term generally applied man siya to the Divine Society founded by Jesus Christ. So di siya pwede ma-apply sa anybody. Kaya usa namang siya gito. Okay, ngani. Sige, dawaton ko na. Ngani. Ang word nga musugot ka nga you are Adventist dili. Adjective lang. Dili, bro. Dili ka? So ang meaning sa adjective na paabot sa pagbalik sa Ginoo. So ikaw dili. Kaya ang giingon mo sa Biblia, bro, muabot si Kristo sa panahon nga wala na'y naghulat niya. Okay, dili ko mo kana, dili ko mo na pero basta at least. Pero uyon ka na, bro. Dinhi sa imong live. At least dinhi sa imong live. Pero uyon ka na, bro. Gi-proclaim. Di ako sa klaron, uyon ka atong giingon sa Bible. Di ako sa klaron kaysa magsigit tagtubag niya, wala di kay pagkuan. Unang nagkasinabot ba ta? Uyon ba ka sa giingon sa Bible nga mo abot siya sa panahon nga wala ni naghulat niya? Uyon ka to. Dili ko mo yun. Or nag-interpret lang nimo. Akong ba ako pangitaon bro ha sa Biblia kay ang ako nabasahan ito na ako nga sige. Naghulat. Dili ko mo yun kay hindi pa kabasahan sa mga verse nga daghan pa abot yung Jesus Christ yung pagpapalik. Walay problema na siya. So ikaw karon dili ka kung gamiton ako ang adjective nga word nga Adventist, ang meaning is nagpaabot sa ikaduhang pagbalik, dili ka mo sugot ana. So dili ka mo uyon nga mo dili ka sugot nga mo nga nagpaabot kang Jesus Christ. Na may ingon dili god nga mo abot siya. Ang imong dili kaya mo ka nang isulod ka sa laang anang bro. Mo na mo muna nimo? Hindi, mao na pa kung isip yun. Kalangan kay alangan di mo to ikaw may nisulti nga dili ka Adventist. Asa lang nga. Wait lang ha, mo tanong sa tatay. Nang example ba sa word nga katahulos ba nga gusto ninyo exclusive mo. Nga sa inyo lang gamiton. Kami sa Seventh-day Adventist, ang word nga Adventist dili man mo. Derived from the word Adventist nga napaabot sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. So kay dili man kaana, so dili kita day mong gipaabot. Man lang ha. Kasi Satanas one hipod baya diri. Magpakita pod. Dili ka ni ata ka duwa pa ito. Ako sa ikaw bro, usa to specific verse ato bro. Mateo 24:44 pala. Tama sa atong tingnan ha sa Mateo 24:44 mo ni giingon. Busa kamo usab kinahanglang mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna. Dili. Kasi wala dama isa sa wala dama. Taka ka man lang kami nawa ha. Nawa ha. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Uyon kani. Therefore, pabasag ako. Uyon kani dili. Pabasag ko. Kaya sa English nag-ingon, therefore be ye also ready for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Buot ipasabot, wala nimo dahumaba nga kanang adlaw mo abot sa dili ka magpaabot. Ayo diag. Ito sa bro. Ikaw na yun makakinoon. Ako na makak ay kabalaka. Kay namakak ako. Ako ipakita sa live screen ang bersikulo. Ako pang i-open ng Bible dire. Tanawa ninyo mga kaigsunan na namakak ba ko ha? Tanawa. Button lagi kay lagi. Ngum bitaw ko button. Mateo. Mateo 24:44. Tanawa ninyo ha? Ingon siya kuan tanaw button lagi manggawas ba ka button lagi aro. Naa sa screen. Nasa screen ako na sa screen ng bersikulo. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang subject matter din ha. Takna nga wala ka pasabot. Yun baka na. Pasabot. Yun ko ang imong tanaw na ko imong English be kaning imong comprehension sa English ug takto ko din ka kay
Sakto ba yung kata English? Ang imo Bro, nagbasara ko bro. Yeah. Bro, paminawag akong explanation tag. Tatakna ba? Tatakna. Oh. Nga tatakna nga wala pabuta, buot ipasabot, wala nila dahuma in that specific hour. Kapaabot sila pero at that specific hour, wala sila mag-wait sa tumpa. Naglulinghayaw sila. That is why sa English, tumpak kayo sa English sa 44. Nagingon sa 44, therefore, be ye also ready for in such hour as ye think not the Son of Man cometh. Tato pa sa English, kay niining mga taknaan, mga orasa, dili mo magdahom nga ang Ginoo mo balik anang taknaa. Buot pasabot ang subject dinhi katong oras nga ihang balikan. Dili kay walay nagpaabot. So ikaw, kinsa man nimong si Jesus mo balik man, kinsa man nimong gipaabot. Ingon diri si Australia. Dili man pud siguro. Ingon diri si Australia bayari ni gawas na gyud ang true color. Ayaw pa palaban gan unsa man ka kura gani mong kalaban gan o katbang ning palaban may nunda yung sa naging lagi nako lagi. O di ning gawas lagi tinuod. Taas ba imong comprehension? Wala man ko nag-comprehending dire bro kay igora mo ko nagbasa sa maayong balita Biblia. Onya ang akong gibasa sa maayong balita Biblia akong pangutana uyon ka ba adto o supa ka? Uyon lagi ko. Ang pagsabot ni mabigyan na sa pagsabot ang subject dito nga oras. Ang subject dito nga oras, ang gusto nimo wala din nagpaabot dapat bro nakabutang ko kanya bro, walay nagpaabot. Dapat walay nagpaabot. Walay nagpaabot lagi mo ingon daw dito. Balik ko na kita ha. Dili ba? Anang taknaa, wala ninyo dahuma ang Ginoo nga mobalik. Naman ko Biblia dire. Ay kanang wala dahuma sa bro. Kanang term nga wala dahuma kay wala nagpaabot. Anang litan? Anang taknaa. Ato sample lang bro ha. Wa na ko dahuma nga karong adlaw mo abot akong parcel. Wala ka na dahom. Pero wala dahom. Pero nakagipabot tama nakagipabot. Once you order from Shopee. Ingay bro. Order from Shopee. Ingay ayun, nahuman na yung time niya. So nabulasot lagi. Kung bitaw ko basta preacher sa balista baka kung dito tawan ng lutong tinuod. Gawas ang iyang true colors la 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 la. Kutulo ko sa alas ko anak kay mag-live patag sacramental blessing. Mo na ni Ron na ana. Hirap ang taong sarado ang utak. Pero kung isa mo to ha, kay kung nagpaabot ko nga moabot ang akong parcel, buot pasabot, kabalo ko anang adlaw mo abot, mag-anlam ko dag kwarta. Ha? Bro. Oy. Kanang na ka? Ikaw to kung katawag ganina o dili? Ako gyapon. Karong alauna bro na ay sacramental blessing na mo dito i-live na ko to. Okay baka unya magtiwas ta unya? Akong free time karon jud akong free time pero sige lang wala man po tay conclusion of anything at least nagdialogue tang duha. No? Last na lang verse akong ihatag sa imo din. We will end this and then mukaon ta. Sige. Okay. Sira na tabalik ta. Bro, basta Colossians chapter 1 verse 11. The Lord is good to those who are waiting for Him. I hope Brother Dando from your brothers of Seventh-day Adventist maghinuwat ta bro pagbalik niya para masakatag langit. I mean, ikaw, you have a good heart searching for the truth. Ako po, dili man ni-ending sa to tanan-tanan pero ayaw na bro nga kita dili ta magpaabot kay Lord is good to those who are waiting for Him. So, naginay kon dagag verse na bro nga nay mga nagpaabot sa iya. So if you're an Adventist, it doesn't mean you belong to SDA nga noun. You are Adventist, addicted na nagpaabot ka sa pagbalik sa Ginoo, ikaw ug ako ug sa tanang mga Katolikad. No? So I beg you nga diri sa imong program kapaminaw ko po diri ang istoryahan na nato bro about our differences. Kana okay ko na bro. Ayaw anang ingna si kuan baka ako na kay sa langit bro. Kung if ever maluwas ka maluwas sila.
mag-abot mo dito, magdebate gyapon mo. Ato isgutan nga kay kabala ka, ato na isgutan. Yes. The Holy Spirit, bro, will guide. Dili lang ako, ikaw will guide and then makakabuta sa kamaturan. Halag dili pa ron. Basta ang Ginoo mo guide sa tuwa. Masama ka last masama ka sunod mo tawag, bro. Masama ka sunod tawag. Magchat-chat lang ta. Kay kung makalugar ka, magchat lang duwa nya human yani kasi lang gyapon. Pero ako manggod kuan kay kung kanang trabaho kanang tani although wala ko'y time. Pero at any moment may mo tawag niya, maputol ba niya karon timing man tanyod to, di po gumudawat og call kay nanidto man. Okay. Mag-live mo ko sa comment. Kaya mo sa you are Adventist, bala dili ka Seventh Day. Basta you are Adventist according to the Bible. Okay, ana lang sa bro, Jando. Ha? Okay. So thank you kayo sa imong oras. Ang imong oras sa precious kay imong oras. Precious kay imong oras imo kung gitagan og time. Kung kauban sa imong mga listeners. Actually, dugay na ko nagulat kung manawag na ako nga 70 Adventist, ikaw pinakauna. Thank you kayo bro. Thank you kayo. Maybe gigayran di ko sino para moagi gid ka sa magkita gid ka. Unang unta. Kay balo sa iya. Sundan panig mga dialogo nga moabot. Wala problema bro. Please remember ha. We are mandated to win souls, not to win debate. Syempre nga nabito ko win souls. Mao na nga dili ko moingon sa imuha nga bakakong ka. Mao nang dili ko moingon nga bakakong ka. Maybe naalay dili mao sa imong comprehension. Sige lang, tanan man ta sayot man ganin ng kabaw patil. Pero wala ko magingon nimo nga bakakon ka kamong tanang bakakon. May naalay gyud tay dili mamao nga comprehension malinya pero ang Ginoo lang gid subay ana pabot sa panahon no. Sige, okay na to bro. Salamat bro. God will give you His Spirit. Padayon lang sa pagtangyaw about ni Jesus Christ. Basta kanang baka ko nga word, dili siya maayo sa langit. Di ginamayo. Salamat bro. Di ginamayo bro. Sige, bye-bye. Okay, thank you. Dili gyud na maayo. Ang mga Sabadista diya, nga mga bot-boto, di ginamayo yung gihimo. Okay, so mag-live ko karon sa Sacramental Blessing ha. Ato na ko i-live sa YouTube channel ni Father Darwin. Ato lang mo pag atang dito. Kaya ako i-live ang Sacramental Blessing. Baka kon magyud mo bisan unsaon kay maura man ang inyong buhat sige ra mo pamakak. Hoy ayo ipamugos na Adventist si Jando kay Catholic gyud may. Inyohan ang pagsabot bahala ka diya. Inyo bahala ka diya. So sa dili na takotob sakit sa tenga nila ang words bakakon kulto. Unta mo tawag siya og balik, sunod na to nga live, siguro ugma gyapon alas 10 or alas 11 narana. Alas 10 or alas 11 akong live sa Straight to the Point. Unta mo sulod siya kay aron mag-enjoy ta no. Salamat og dili na ko kutob kay hapit nang alas 1:00. Okay, bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!